Problema ako saan ko ilalagay yung iba pa nating ah, itong breed na to. Kasi ang free space ko lang ngayon ay yung 50 gallons. 50 gallons, hindi ko alam kung enough na yun kasi kailangan kasi ang level nito mababa lang. Siguro kailangan ko mag-produce ng isa pang kahit plastic tub lang para support niya para yung ibang dito mahati natin. Hindi natin kasi pwede sobra pagsamahin to eh. Actually nga, dapat nga, ano lang to eh, tigigisa dapat eh, isang tab, tigigisa. Para maganda yung ano niya. O kaya isang malaking pan sa mahaba o malaki. Para mas maganda yung ano niya, kakalabasan, mas mabilis lumaki. So ngayon, paano yung mga ginawa natin noong una sa ating oranda ay mag-ano tayo. Same pa rin ng procedure. Check natin kung ano, oranda natin kung okay na. Tanggalin na natin to. I-zoom natin kung meron. I think is okay na siya. Meron na siyang mga konting black spot. Sayang oh, no? Hindi dapat ito ginamit ko. Akala ko kasi marami bubog eh. Dapat dito ko na lang siya nilagay sa maliit eh. Para medyo malaki-laki. Kasi dito sikip eh. Dami oh. Yan, nakita nyo, mga boss. Dami yan oh. Ito. Saka dito. Ito, medyo pinuno ko ng konti kasi medyo malaki naman to. Ito. Kakaunti lang. Oh. Konti lang pala. Balik natin. At tayo ay mamaya mag-water change after natin mag-video. Okay. Okay. So, yun na muna. Meron na akong mga Ryukin ulit. Hello, boss! Hello po mga bro and boss and ma'am and sir. At ngayon, natutuwa ako o nalulungkot. Alam niyo bakit? Kasi meron na naman tayo ditong panibagong breed. Ang breed natin ngayon ay yung mga Ryukin natin. Matagal ko na itong condition. Pero ngayon, akala ko kasi wala lumalabas na egg sa kanya. Kasi minsan, parang nabobloated na siya o bumabaliktad. Yung last treatment ko sa kanya, noong February, ay nagkaroon siya ng mga fin rot, nauubos yung tail. At ngayon, medyo gumanda-ganda naman ang tail niya. Tapos, after a weeks ulit, binalik natin sa 100G. Sinagsama natin sa ating mga alaga. At naging okay naman yung ating isda na female na Ryukin Calico. So, tinatansya ko kaninang umaga, may naghahabulan. Akala ko yung oranda lang. Yung oranda kasi natin na last breed natin, yung second breed natin na black oranda na female. Hindi ko naabutan. So, buti na lang, hindi natin naabutan.
So, nag-release gas. Pero meron naman din ako doon mga first batch na naihanda to sa 75 gallons. Yun na nga. Kaso, nung time na yon, nung umaga, itong araw na to, nag-breed ulit siya. Pero hindi natin naman siya nabutan. Pero okay lang naman. Kasi meron siyang 3 tub na hinanda ng aking Ryukin ngayon. Nakakatuwa nga eh. Ayan o. First, second, and third. Yung pangatlo, ito yung kanina. Ang oras nito ay 7 o'clock. 7 o'clock ko siya na-breed. So, hindi ko pa na-check ngayon kung pwede na siya. Kasi, at least siguro lalagpas ng 1 hour to 2 hours. Check natin kung meron na siyang mga egg spot na black. Kapag hatching na siya, nag-mate na yung ating sperm ng male, nag-mate na yung sperm ng male to female egg, after hour, yun, pwede natin siyang i-water change. No? Ganun lang po ang ating pag-breed. Hindi tayo gumamit dito ng normal, sabihin kung sila ay mag-breed, sila ang magme-mate. Ang ginawa natin dito ay hand spawning. Ginamitan po natin ng hand. At syempre, sana successful naman po ang ating breeding. So, yung 3 tab natin, ito, 1, 2, 3. Yung 3 tab na yan ay ngayon lang yan, 8 o'clock. Maghihintay pa tayo ng ilang oras. At check natin kung talagang maganda nga ba inilabas ng ating Ryukin. May edad na rin ng Ryukin natin eh. Kasi last year ko pa yun eh. Siguro lagpas na siya ng years na yung edad niya. Sa edad ng years, maganda na yung, kasi nakapaglabas naman din siya ng ng mga unang batch na. Yun na nga lang, doon sa 15 gallons natin, kung napapanood yung ating video, ay meron tayong 7 lang po doon. Yung 7 yon ay baka matanggal ko na yon, yung setup na yon. Lilinisin natin. At siguro, doon ko na lang ilalagay ang ating oranda na isa. Namumblema tuloy ako ngayon. Mumblema ako saan ko ilalagay yung iba pa nating itong breed na to. Kasi ang free space ko lang ngayon ay yung 50 gallons. 50 gallons, hindi ko alam kung enough na yon kasi kailangan kasi ang level nito mababa lang. Siguro kailangan ko mag-produce na isa pang kahit plastic tub lang para support niya, para yung ibang dito mahati natin. Hindi natin kasi pwede sobra pagsamahin to eh. Actually nga dapat nga lang to eh, tigigisa dapat eh. Isang tab tigigisa para maganda yung niya, o kaya isang malaking pan sa mahaba o malaki para mas maganda yung niya, kakalabasan, mas mabilis lumaki. So ngayon, kung ano yung mga ginawa natin noong una sa ating oranda, ay tayo. Same pa rin ng procedure. Check natin kung oranda natin kung okay na. Tanggalin na natin to. I-zoom natin kung meron. I think is okay na siya. Meron na siyang mga konting black spot. Sayang no? Hindi dapat ito ginamit ko. Akala ko kasi marami bubog eh. Dapat dito ko na lang siya nilagay sa maliit eh. Para medyo malaki-laki. Kasi dito sikip eh. Dami oh. Ano nakita nyo mga boss? Dami yun oh.
Ito. Saka dito. Ito, medyo pinuno ko ng konti kasi medyo malaki naman to. Ito, kakaunti lang. Oh, konti lang pala. Balik natin. At tayo ay mamaya mag-water change after natin mag-video. Okay, okay. Okay. So, yun na muna. Meron na akong mga Ryukin ulit na breed. Hintay tayo ng na ilang weeks para ma-transfer natin to at paghandaan natin ang ating problema. Problema, no? Wala lalagyan. Kapag mga breeder ka, yun yung tinatawag na yung mga anak talaga, mga anak. Yung mga aquarium, madadagdagan. Pero as of now, wag na muna. Kasi mag-ano na lang tayo, improvise na lang tayo ng ating tab, kahit trapal o kaya plastic tab. Kuha tayo ng plastic tab, tapos hatiin natin. Yung gawin natin ay isang indoor saka isang outdoor. Lagyan natin sa indoor yung isa at yung isa naman ay outdoor. Okay? Sana po supportahan nyo pa rin ako sa susunod na video sa ating next video na ilalabas. At paki-like and share na rin po and subscribe. Peace out! Good morning!